Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyo saan man kayong sulok ng mundo. Ito po muli si Kuya Puli, Pilesimo Priya sa Parites ng Masa channel. Ngayon po at mga tatlo po ang tatalakayin natin, apat tungkol sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte at tungkol sa pagpapail ng kaso ni Senator Amy Marcos at tungkol sa naging petition ng pamilya Duterte sa Supreme Court para kinusyon nila yung pagkakaaresto kay dating Pangulo. Una sa lahat, pinapaabot po natin dahil sa politika, naniniwala po ako na kung walang politika, itong nasabing issues tungkol sa dating Pangulo Duterte, kung walang nalalapit na halalan, ito yung naniniwala ko. Itong mga issues na naglilitawan, naglalabasan ay nagagamit ito pang politika sa mga interes na maaaring hindi na unawaan, hindi na intindihan. Pasensya na kayo, kaya gusto ko ipaliwanag ito lalong-lalo na sa hanay ng pinakamaban na hanay ng ating society, sa laylayan natin society. Pinapaliwanag ko ito para maunawaan yung mga sa akin personal na paniniwala. Unang-una po, ako naniniwala na sa pagkakahuli ng ating dating Pangulo, hindi ako naniniwala nga illegal. Naniniwala ako ay legal. Pangalawa, yung sinasabing karapatan ng mga dating Pangulong Duterte, tama ang ginawa hakbang ng kanyang pamilya. Nag-file sila ng petition sa Korte Suprema, kung saan sa aking pagkaalam, hindi pa ho ito, wala pa ho naging decision dito sa kanilang petition. Kasama ata sa nag-petition yan, hindi ako nagkakamali, nalaman ko si kasama dito si Senator Bato at saka yung pamilya mismo Duterte. Ngayon, dahil sa ating sa aking paniniwala, dahil sa politika, na itong ating kasalukuyan senador na si Amy Marcos, nag-file siya ng nag-hearing siya di umano tungkol para maimbestigahan kung legal o pagkakaaresto dito kay dating Pangulong Duterte, na kung saan nadala doon sa ICC, na aresto ng Interpol at nadala sa ICC. Ngayon, kung titingnan natin, kung titingnan po ng inyong lingkod, ay ang paniniwala ko bilang may karapatan atin itong si Amy Marcos mag-file ng petition, mag-file ng sa pamagitan bilang isang senador na maghain ng tinatawag aid abolish legislation, na kung saan hindi ko makita at hindi ko sa akin personal pangunawa pagkaintindi, hindi ko makita itong kanyang ginawa kung ito po ba sa pamagitan ng aid legislation, na kung saan ito makatapos ng sinusubaybayan ko po ang kanyang ginawan hearing, ang katatlong beses at siya di umano nagpa-hearing, na kung saan ay napapansin ko hindi ito sa pamagitan ng legislation, kundi questionin yung pagkakaaresto di umano sa dating Pangulo, na gusto niyang palitawin yung kasalukuyan administration ay may mga paglabag ng nasabing pag-aresto di umano kay dating Pangulong Duterte, na kung sa pamagitan ng ang ginawa niya paghahain ng Senate inquiry, Senate investigation, dapat sa aking paniniwala ay dinala ito niya sa plenaryo o kaya sa committee para apurbahan ito na sabing ng kanya hinain na kung saan man ito. Hindi ko makita, at sa aking pananaw, pasensya na akong patintabi sa atin senador, na hindi ko makita na itong kanyang intention ay aid of legislation, kundi ang kanyang intention protektahan at questionin na palitawin na illegal ang pagkakaaresto ng ating Pangulo, na kung saan gusto nyo na makikita naman po natin naghain siya ng nagbahay na siya ng complaint sa ombudsman, at sa aking pananaw hindi na itong end of legislation,
Ngayon, napapansin ko dito ay itong petition sa Supreme Court hanggat wala pang final, ay hindi ko malaman kung ano magiging papel na ngayon ng ombudsman, bagamat ang ombudsman ay sa akin na naririnig at nababasa sa mga sinasabi nga nag-notice na daw para pasagutin di umano itong mga inaakusahan ng ating Department of Head ng Department of Justice Head ng ating DILG at saka yung ating police nga siya nag-serve ng nasabi, nakipag-coordinate sa Interpol nga na si General De La Torre ay pinapa-comment di umano. Pero sa akin nabasa ko itong nasabing comment, marami na nagbibigay ng opinion na sinasabi mananagot na daw ang gobyerno ni PBM dahil sa pagkakaresto ni dating Presidente Duterte. Pero sa akin paniniwala, pasensya na kayo, akin po paniniwala yan, sa proseso ng batas, kung naniniwala yung ombudsman na mayroon dapat hindi pa pinag-uusapan yung probable cause at merit ng sabing complaint, kundi pinag-uusapan dito, siguro gusto lang yan na hindi siya maging bias, notice na pasagutin dito sa sinasabi ni sa kanyang complaint laban dito sa mga kanyang inaakusahan ng pamahalaan ni BBM sa pamagitan ng sinasabing pagpapatupad ng pagkikipag-cooperate ng Department of Justice at Interior of Local Government at ang kapulisan dito sa Interpol. Kaya nga sinasabi ko kanina na mukhang ewan ko kung magiging opinion, kasi magiging opinion ng Supreme Court of Justice dito sa nasabi ko kanina, may petition ng pamilya Duterte tungkol sa doon. Pero gaya ng sinasabi ko, kung wala pong halalan, wala pong election na walang politika na hindi nalalapit ang election dito sa ngayon na May 12, ako naniniwala nga hindi itong malaking issues ang pagkakaresto dito sa dating Pangulo, sapagkat maliwanag ho naman ang naging decision ng Supreme Court na sa akin panaunawa na sinasabi di umano na mayroong karapatan ang karapatan makipagtulungan ang ICC sa pamahalaan sa ICC nung mga panahon na itong sinasabing EJK ay hindi pa nagwi-withdraw yung atin pamahalaan ng mga time na yon. Kaya ibig sabihin, madalit salita ay kaya nagkaroon naglabas yun nasabing warrant of arrest ang ICC, at doon sa pagpalabas ng warrant of arrest na-terminate natin, hindi na tayo membro ng ICC. Ang dahilan kaya ang ICC nakipagtulungan at tulungan sa Interpol. Tayo naman po ay membro ng Interpol. Naniniwala ko na talagang makikipagtulungan ang ating pamahalaan. Sapagkat gaya ng una pong sinasabi, nagsisimu pala ito na kuro-kuro, agam-agam lalabas yun warrant of arrest labang kay sa dating Pangulong Duterte. Sabi ko, kahit kung hindi man sabihin natin, hindi man makikipag-cooperate yung ating pamahalaan dito sa Interpol, pwede mag-file ng mandamus yung mga interested party para ma-serve yung warrant, mag-file ng mandamus sa Supreme Court para mapilitan ma-aresto itong ang dating Pangulo, kahit na sabihin hindi makipag-cooperate ang gobyerno. Lang dahil sa sinasabi, pinapaliwanag ng ating Secretary of Justice ang kanyang opinion, nakikita, naririnig at na unawaan kung kanyang mga rason. At sinasabi nga niya talagang legal di umano ang pagkakaresto sa ating dating Pangulo. At ito naman si Amy Marcos, sa paniniwala niya hindi siguro legal na nasabi niya, bagamat ang gagawin dapat niya ay i-defer muna niya itong kanyang Senate inquiry dahil nakapinding pa ang kaso sa Supreme Court na kung saan ang pamilyan Duterte nagpahid mismo ng petition sa Supreme Court. Kinukustyon natin ang pagkakaresto sa kanyang dating Pangulo. Pero ang nakakalungkot dito, sa halip na in legislation ang ginawa ni Jaime, ay parang siya natin mismo kinuntranan niya at talagang
pinalalilitaw niya na illegal ang pagkakaresto sa dating Pangulong Duterte. Kaya siya nag-file ng kaso laban sa mga kung sinong sinasabi Department of Justice, pagkitan ni Boying Remulla at saka dito sa DILG nga si yung isang Remulla din, at saka itong police na pati yung CPNP at saka itong police na nagpatupad di umano ng nasabing pagkakaresto. Kaya mga kababayan, yan ang sinasabi natin. Masalimuot ito, at saka sasabi ko na kung ako magbibigay ng opinion, tama po, hindi problema, hindi sa ngayon hindi po premature yan na sasabihin ng mga kalaban na tamananagot na ng BBM administration. Ako sa akin personal, hindi yun normal yan na magpasugpi na pasagutin ang anuman inaakusahan kong sa isang tangkapan na sinasabi nila. Normal lang sumagot yan, pero hindi masasabing ang pagsagot natasan ka sumagot ay may kasalanan ka na. Kaya antayin po natin ang magiging nitong nasabing ombudsman. Kaya magandang umaga po, magandang tanghali, magandang gabi po saan man kayong sulok ng mundo. Pangalawa, panawagan na rin sa nalalapit na halalan, May 12, bumuto po tayo, gamitin po natin ang ating karapatan bilang mamamayang Pilipino para sa kinabukasan iniisip natin pag-asa ng ating masusunod na generasyon. God bless us all. Mag-subscribe kayo, mag-share. Gandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. Salamat po.